Dumako tayo kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Rodante Marcoleta, mga bossing. Ano, ito muna. Ito muna, si Rodante, ayan. Following a timeline. Ayan. Sinisita ho kasi ni Meral Coleta, mga kababayan, si Boying Remulla. Oho! Medyo may kaba na to. Medyo may takot na to. No? Bakit po, mga bossing? May kaba na to. Biruin mo siya, mukhang mapapakulong na din ito si Marcoleta. Ako gusto ko makulong itong si Marcoleta. Pakipin po yung live sa birahan. Please. Ayan. Ako gusto ko makulong si Marcoleta. Hindi pwede yung style ni Marcoleta na kesyo binabaluktot po yung batas natin, mga kababayan. Kung ano-ano po ang sinasabi sa mamamayang Pilipino. Meron bang batas na dapat sabihin yung mga pangalan do sa SOSE? O yun. Yung mga tawag dito? Yung mga lawyer. Nagsialmahan to. Sabi kay Marcoleta, oo, merong batas para dyan at mukhang maia-apply dito kay Rodante Marcoleta. Ngayon naman po, sinisita ni Marcoleta, bakit daw po si Boying Remulla ay nagbibigay ng petsa? Kasi bakit? Ano sabi ni Boying Remulla? Baka December 15, December 16, yari na yung mga yan. No? Mga magpapasko na yan sa kulungan. Yun ho kasi sabi ni Boying Remulla. Eto, pakinggan nyo ho. Si Meral Coleta, mga bossing, na yung 2,000 pababa na kuryente hanggang ngayon, mukhang hindi na po inaasikaso. Wala na. Ginamit lang po sa pang-eleksyon. Pinaniwala yung ibang mga kababayan natin para maniwala na kaya niyang gawin yung 2,000 pababa, libre na yung kuryente. Meral Coleta, sige muna, pakinggan ka namin. The Office of the Ombudsman is following a timeline. Aha? So paano po niya nasabi na on December 5th? Ano na yun? Anong date po ba yun? December 15. Sino-sino yung mga yan? Baka si Aimee Marcos nga kasama dyan di ba? Ano sabi ni Boying Remulla? Baka kasama siya doon sa mga magpapasko sa kulungan. Bakit daw? Hindi ko lang sigurado kung dahil doon sa sinasabi nilang Pogo Queen daw si Aimee Marcos, no? Or dahil doon sa sinasabing yung bagman ni Aimee Marcos magsalita na. Yun. Di ba? Nagagalit si Julie, Nagagalit si Julie. Nagmumura. Ipakulong ng naku po. Sarap ng kulungan dito kung saan ako naroon. Masarap ang kulungan dito sa Estados Unidos. Baka makasama ko pa si Buloyski, no? Baka kasama ko si Buloyski. Ginigigil nyo yung mga ba't ang dugyot nyo po? Picture na lang yan. Nagpapakuha ko kayo ng dugyot ang itsura nyo. Tapos gagamitin yung profile picture nyo sa Facebook nyo. Sa susunod naman po, kagaya namin, yan, di ba? Bago kami humarap sa iyo, bago kami magpakita sa inyo, kahit papaano, inaayos po namin yung sarili na, tingnan mo nga, tapos ikaw, tingnan mo yung ako daw ang magpapakulong. Sige po, no? Mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano ko nasabi na pwedeng makulong si Marcoleta, ha? Chill lang kayo dyan, easy lang kayo, ayos lang, naka-Ray-Ban pa. Oy, Jerry, anong naka-Ray-Ban? Hindi. Ikaw Anong naka-Ray-Ban? Ikaw talaga. Di ano yung kulay, red and green, kulay Uniteam yan. Di ba? Kaya lang wala na Uniteam ho, mga kababayan. Game! Banat, Marcoleta! Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Talagang kailangan mo matakot, Brad. Diba? Talagang kailangan mo matakot. Lalo na pinagpapaliwanag ka ng COMELEC. Kailangan nyo talagang matakot. Tama yan sinasabi mo. Nakakatakot.
paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he is following a timeline? And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan Papaliwanag ni Win Gatchalian yan. just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. Oh. But Mr. President, hindi naman po, no, dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho Nasusundan nila. Masusundan nila. Alam nila kung ilan ang itatagal. Di ho ba? sila na yung kanilang ifa-file na kaso meron pong kinahitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. Ayan. Kaya yung mga ipinagtatanggol mo, Meral Coleta, naku po, may kakalagyan talaga yan. At tingin ko ho mangyayari po talaga yang sinabi ni Boying Remulla na December 15 magkakaoblohan na po. Na December 15 po, simula ng malalagyan, mapupunan po yung kulungan doon po sa ipinagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Baka nga kasama pa si Chavit na din dyan eh. Di ba? Sabi ni Lanadel, Rayfan, more powers and more vlog, boss. O, tingnan nyo, sabi nyo walang kwenta yung vlog ko eh. Bakit gustong-gusto ng mga nanonood? Di po ba? Wala na. Takot na ho kasi itong mga kababayan. Kaya bira na lang sila ng bira kay Ombudsman Remulla. Lalo na kay Amy Marcos. Akala ho kasi nila yung idinaos ng INC na parali-rally ho, mga bossing, yun na yung huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nagkamali ho sila, mga kababayan, hindi po nila napasama yung Armed Forces of the Philippines at yung Philippine National Police. Wala ho. Di ba? Wala. Akala nila sasama eh. Meron nga silang ginawa. Yung ginawa nila, pinagbarong na nila si Sara Duterte. Oo. Magbarong na si Sara Duterte. Oh. Ang init-init ho nun, mga boss chipamo, sir. Biruin mo. Bakit ho nakabarong? Kasi kapag ka daw ho biglang bumaklas na ng suporta sa Pangulong Bongbong Marcos, yung AFP at mga kapulisan, biglang akyat naman daw ho siguro si Sara Duterte. Papanik po doon sa entablado. Di ba? Papanik doon sa entablado ho, mga kababayan, para manumpa na bilang presidente. Kaso ho, wala, mga kababayan, udlot! No? Udlot! Mga bossing, walang nangyari. Kaya sabi, sige, mapapagod na lang tayo kapag itinuloy pa natin to. Pagka pangatlong araw pa, ginawa natin to, pagod na lang ang mapapala natin dito. Gayun no, mga bossing. Sabi ni Joshua Trinidad, more power. Mr. Mark Ramos, greetings from Stanford Hospital, Palo Alto, California, USA. US NARS, Joshua here. Salamat, Joshua Trinidad. No? Yung mga ganyang mga komento, ayun yung nagpapatuloy sa atin para mag-vlog ng mag-vlog ko sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan.